Si Mingfei ay isang gamer na talunan sa buhay na walang mga kaibigan, na nakatira lang sa kanyang kwarto buong araw, naglalaro ng kanyang paboritong laro at ipinagmamalaki na isa sa mga nangungunang manlalaro na umiiral sa server. Kasalukuyan siyang naglalaro ng isang laban-laban sa kanyang malapit na kaibigan na nakilala niya sa online, at talagang humahampas sa keyboard habang tumutulo ang pawis niya. Pagkatapos, nanalo si Mingfei sa laban, at nagpaalam ang kanyang kaibigan sa laro. Ngunit ang kaawa-awang Mingfei ay malungkot na makitang walang sinuman ang online upang pasiglahin ang kanyang mga pangangailangan sa paglalaro. Inilabas niya ang profile ng paborito niyang babae na nagustuhan niya, at bago siya maglaway sa buong mabahong keyboard, nakatanggap siya ng imbitasyon mula sa isa pang nangungunang manlalaro, na may pangalang in-game na tinatawag na Nono, at hinamon si Mingfei sa isang duel match. Nang matanggap ang imbitasyon ay agad niyang tinanggap ito at nagsimula na sila ng tunggalian. Nang magsimula ang laban, nabigla si Mingfei sa kakayahan ng manlalaro dahil ito ay mas mahirap kaysa sa inaasahan niya. Dahil dito, gumagamit si Mingfei ng hindi kapani-paniwalang bilis ng pulso at mga galaw ng mouse na hindi mo pa nakikita, tumayo mula sa upuan. Ngunit sa sandaling ito, pinadalhan siya ni Nono ng DM, na hinuhulaan ang kanyang susunod na galaw sa real time, at sa sandaling iyon, natalo siya sa tunggalian at nag-freeze ang kanyang katawan sa gulat. Pagkatapos, umupo doon si Mingfei at nag-iisip kung sino ang player na ito, at kung paano niya nagawang talunin siya ng ganoon. Sa pagsuri sa profile para sa higit pang impormasyon, napagtanto ni Mingfei na blanko ito, kaya nag-log off siya at huminto sa paglalaro. Nakuha natin ang isang pagbabago ng eksena, at lumabas na ang taong nakatalo sa kanya ay isang batang babae na tinatawag na Chen Motong. Siya ay isang A-rank na Dragon Slayer, na nag-aaral sa Castle College, ngunit ginagamit niya ang palayaw na Nono. Si Nono ay nagmamaneho sa paligid ng lungsod kasama ang ilan sa kanyang mga kaibigan mula sa Castle College, at nalaman nila na ang punong guro ng kolehiyo ay interesado kay Mingfei, dahil siya ay tila may kakayahang maging isang S-rank na estudyante. Ngunit hindi maintindihan ni Motong kung bakit, na siyang dahilan kung bakit gusto niya itong hamanin sa isang tunggalian, upang makita kung ano ang lahat ng kadahilanan. Naiinis siya dahil nakatanggap si Mingfei ng scholarship mula sa principal ng Castle College, ngunit sa tingin niya ay hindi siya kabilang sa naturang paaralan, lalo na pagkatapos niyang talunin siya sa isang 1v1 na laban. Ang kanyang mga kaibigan ay nalilito din, at hiniling kay Nono na malaman ang higit patungkol sa kanya, kaya nag-login siya sa Castle College AI system na tinatawag na Eva. Binati ni Eva si Nono, at nagsimula siyang magtanong tungkol sa buhay, mga libangan, at mga personal na interes ni Mingfei. Nalaman niya na si Mingfei ay walang mga kaibigan sa paaralan, kaunti o walang presensya sa buhay, at mahilig lamang maglaro ng mga video game. Iniwan din siya ng kanyang mga magulang noong bata pa siya, at ngayon ay nakatira kasama ang kanyang tiyahin at tiyuhin, na kumukot siya sa kanya, buong araw kasama ang kanyang masamang pinsan na nagngangalang Mings. Gusto ni Mingfei na e-troll si Mings sa pamamagitan ng pagpapanggap bilang isang babae online, at nakikipag-date sa kanya sa laro para sa paghihiganti. Sinisigawan siya ng kanyang tiyahin at tiyuhin na magsimulang kumita sa lalong madaling panahon, kung hindi, walang mga kolehiyo ang tatanggap sa kanya, at siya ay magiging isang brain-dead, walang buhay na chump na walang hinaharap. Nalaman ni Nono na may crush din si Mingfei sa isang babaeng gusto niya sa paaralan na nagngangalang Chen Wenwen. Gayunpaman, nais ni Nono na malaman ang higit pa tungkol sa kanyang mga pangarap at inspirasyon, at kung saan niya makikita ang kanyang sarili sa hinaharap. Ngunit nang suriin ang kanyang mga pangarap sa buhay, ipinaalam sa kanya ni Eva na gusto lang niyang maging isang simpleng manggagawa sa isang newsstand, para kumita lang siya ng sapat na pera para i-update ang kanyang mga laro at manatili online hanggat kaya niya. Matapos marinig ito, natigilan si Nono at muntik nang lumihis sa daanan ang kanyang kaibigan, dahil nalilito silang lahat kung paano siya gusto ng principal sa kolehiyo dahil siya ay isang malungkot na nakakulong, nangangarap tungkol sa mga cutie na babae. Matapos paalisin sa bahay para kumuha ng mga grocery at mga gamit para sa bahay, napadpad siya sa mailbox at tinanong ang lalaki kung mayroon siyang anumang mga liham para sa kanya, at nakatanggap siya ng ilang bagong liham at isang package, na naglalaman ng isang device, na nagpapaalam sa kanya na siya ay tinanggihan ng International University, ngunit may isa pang liham, na tinanggap siya sa Castle College. Mababasa nito na siya ay tuturuan ni Professor Gudarian, ang nagpadala nito para sa kanya. Sa tingin niya ito ay isang panaginip, at sinusubukang gisingin ang kanyang sarili, ngunit sa katunayan ito ay isang katotohanan at isang tunay na sulat, kaya ang bata ay nagmamadaling umuwi upang sabihin sa kanyang pamilya. Nang nabasa nila ang liham, iniisip nila na ito ay isang uri ng biro, at ang kanyang tiyahin ay nawala ang plano dahil sa tingin niya ay maaaring peke ang isang liham, at sinasabi sa kanya na siya ay walang iba kundi isang maliit na sinungaling. Sinabi sa kanya ng kanyang pinsan na si Mings na hindi siya makakapasok sa kolehiyong iyon,
dahil ang mga taong pumapasok sa academy na iyon ay karaniwang mga hybrid ng tao, o mga taong ipinanganak na kalahating tao at kalahating mahika, kaya paano pa siya makakapasok sa lugar na ito? Sinabi sa kanila ni Mings ang lahat tungkol sa isang lalaki, na tinatawag na Chu Zihang, isang sikat na human hybrid na kilala bilang isa sa pinakamalakas na estudyante sa buong Castle Academy. Sinabi ni Mings na walang sino man ang makapagkukumpara sa kanilang sarili sa isang taong tulad ni Chu Zihang. Ngunit sa sandaling iyon, pumasok si Ming Fei sa isang parang panaginip, habang ang kanyang mga kamag-anak ay nagtatalo tungkol sa kanya, at sa panaginip na ito, isang helicopter ang umakyat sa kanilang apartment at isang lalaki ang lumabas, na nagkataon na siya ang nag-iisang Chu Zihang, na nag-iimbita kay Ming Fei na sumali sa akademya, at yumuko pa siya sa harapan niya, tinawag si Ming Fei na kanyang master, at matagal na nilang hinihintay na makita siya. Gayunpaman, nawala siya sa panaginip at bumalik sa realidad, at iniisip na marahil ay tama ang kanyang pamilya tungkol sa lahat ng ito, at maaaring may nagbibiro sa kanya, kaya nagsimula siyang lumayo. Ngunit sa sandaling iyon, nagsimulang tumunog ang device na nasa loob ng sulat, at ipinaalam sa kanya ng kanyang tiyahin na ang taong nasa linya ay gustong makapanayam si Ming Fei bukas, tungkol sa kamakailan maliban sa pagtanggap sa Castle College, at bumaba ang kanilang mga mukha. Sa paglaon, nakikipag-usap si Ming Fei sa kanyang matalik na kaibigan online, at tila siya lang ang taong nasa sabik na marinig ang tungkol sa balita, at binibigyan siya ng ilang tip kung paano ipapakita ang kanyang sarili sa panayam. Kinabukasan, dumating si Ming Fei sa gusaling matatagpuan sa pangunahing lungsod para sa panayam. At sa pagdating, nagulat siya nang makita ang ilan sa mga kaklase niya sa dati niyang paaralan, dahil mukhang pareho rin ang natanggap nilang sulat, at isa sa mga estudyante ang long-life crush niya, isang babae na tinatawag na Chen Wenwen. Habang naghihintay silang lahat sa linya para sa interview, tinanong ni Ming Fei kung kailan, kung paano siya napunta rito, at binigyan din siya ng kaunting kumpiyansa, na sinasabi sa kanya na huwag kabahan, dahil siya ay isang kamanghamanghang tagapagsalita, at ang pinakamataas sa lahat ng kanyang mga klase noong high school. At pagkatapos niyang magpasalamat, isa-isa silang pinapasok ng tagapanayam. At pagkaraan ng ilang oras, ay nakaabot na sila kay Ming Fei. Ginugol niya ang nakaraang araw sa pag-uulit ng ilang mga tanong at sagot ng tagapanayam sa kanyang isipan, kaya hindi niya ito mabibigo. Ngunit nang tinanong siya ng tagasuri, sinasabi nila ang mga bagay na ganap na random, tulad ng kung naniniwala siya sa mga alien, na lubos na nagpagulat sa kanya, dahil inaasahan niyang magtatanong sila sa kanya ng isang bagay na normal, tulad ng kung saan siya lumaki, at ang kanyang kwento ng buhay. Ngunit isa sa iba pang mga tagapanayam na nagtatype ng mga sagot, ay nagsabi sa kanya na wala siyang pakialam sa kanyang buhay at nais lamang niyang sagutin ang mga simpleng tanong na ito dahil napakahalaga ng mga ito. Pagkatapos nito, sinabi ni Ming Fei sa lalaki na naniniwala siya sa mga alien, at gabi-gabi ay tumitingin siya sa kalangitan sa gabi at tinititigan ang mga bituin at sinabi sa kanila na ang universo ay masyadong malawak at siguradong mayroong buhay sa kabila ng Earth at sa iba pang mga planeta at kalawakan sa ibang lugar. Pagkatapos ng mga random na tanong na ito, tumayo siya at umalis, humihingi ng paumanhin sa mga tagasuri at sinabing maling nag-sign up siya sa kolehiyo at lumabas ng gusali. Habang naglalakad siya sa labas, nakita natin ang isang lalaking nagmamadali sa gusali at hinarap ang parehong mga tagasuri tungkol kay Ming Fei, at kung paano napunta ang panayam. Ngunit sinabi nila sa lalaki, na nagkataong si Professor Gudarian, na si Ming Fei ay huminto sa pakikipanayam pagkatapos ng unang tanong, kaya't ang lalaki ay nagalit sa dalawang ito, na sinasabi kung paano sila dapat magmakaawa sa kanya na manatili at dapat silang tumawag sa cellphone at ibalik siya. Pero nalilito ang interviewer kung bakit galit na galit ang professor sa pag-alis niya. Habang naglalakad pa uwi, nakita ni Ming Fei si Wenwen, at tinanong niya si Ming Fei kung gusto nitong sabay na pumunta sa graduation party, at tinanggap ni Ming Fei. Inaasahan ni Ming Fei na magpakasal kay Wenwen balang araw, at gugulin ang natitirang mga araw niya kasama niya at manirahan sa isang lugar sa lungsod at manirahan ngayon, dahil sa tingin niya ay nabigo niya lang ang pagkakataong makapasok sa Castle College. Ngunit pagdating niya sa bahay, sinabi sa kanya ng kanyang tiyahin na tinawagan sila ng isang lalaking tinatawag na Gudarian, at nakapasa si Ming Fei sa interview at maaaring mag-enroll sa Castle College. Kinabukasan, bumalik sila sa gusali upang kausapin si Professor Gudarian, at sa pagkakataong ito ay sumama sa kanya ang kanyang tiyahin, tiyuhin, at pinsan, dahil kailangan nilang pag-usapan ang kanyang pag-aaral. Nais malaman agad ng kanyang tiyahin ang tungkol sa pera at kung saan siya tutuloy, at sinabi ng guro sa kanya na ang kanyang scholarship ay ibibigay sa kanyang bangko, na $36,000 bawat taon, at matutulog siya sa academy. Matapos marinig ang ganoong kalaking halaga, pinakiusapan siya ng kanyang tiyahin na sumama sa kanila, at sinabi sa propesor na dadalo siya kaagad. Sinabi sa kanila ng propesor na ang dahilan kung bakit gusto nila si Ming Fei ay dahil si Ming Fei ay tila isang bihira,
na may 100 taong gulang na talent na nakaimbak sa loob ng kanyang kaluluwa, ngunit ito ay nakalilito sa kanyang tiyahin at tiyuhin. Ngunit pagkatapos ay naglabas siya ng isang liham na isinulat ng ina at ama ni Mingfei, at lumalabas na sila ay mga honorary na estudyante ng Castle Academy, at ibinigay ang sulat sa kanya. Nabigla si Mingfei dahil palagi niyang iniisip na iniwan lang siya ng mga ito nang walang dahilan, ngunit sa buong panahon ay malayo lang silang nag-aaral sa paaralan sa buong oras. Nagdahilan siya mula sa mesa at tumungo sa banyo habang umiiyak habang binabasa ang nilalaman ng sulat. Ipinaliwanag ng kanyang ina kung ano ang nangyari sa kanila at kung bakit niya siya iniwan noong gabing iyon, at na mahal niya ito noon pa man, at ang tanging bagay na talagang pinapahalagahan niya. Ngunit dahil sa kanyang bloodline, kinailangan niyang pumasok sa Castle College. Sinabi rin niya sa propesor na kapag nasa hustong gulang na ang kanyang anak na si Mingfei, gusto niyang hilingin sa principal na bigyan siya ng scholarship at wala siyang hiling kundi isang magandang buhay. Sa sandaling ito, nilapitan siya ni Nono, habang umiiyak siya sa loob ng banyo ng babae, at sinabi nito sa kanya na dapat na siyang umalis sa gusaling ito kung iiyak siya ng ganoon, at sinasamahan siya pabalik sa pulong. Sa sandaling makabalik siya, tinanong siya ng propesor kung ano ang iniisip niya tungkol sa pagpapatala sa paaralan, ngunit sinabi niya sa kanya na kailangan niya ng mas maraming oras. Gayunpaman, nang marinig ang desisyong ito, sinabi ni Nono sa kanilang lahat na ang dahilan ng pag-aalinlangan ni Mingfei ay dahil sa isang babaeng crush niya at ayaw siyang iwan. Nakagulat ito kay Mingfei, at lubos na nagulat na baka kilala niya si Chen Wenwen, ngunit ipinaliwanag niya kung paano niya nahulaan ito ng random. Ngunit pagkatapos, ipinapakilala niya ang kanyang sarili sa kung sino talaga siya, habang may sinabi siya sa kanya sa duel match noong gabing iyon sa laro, at agad niyang naalala ito at nalaman na si Motong ay si Nono, at ganoon din ang taong nagawang talunin siya sa laro. Pagkatapos niyang maupo sa rooftop at magtaka kung paano niya nalaman ang tungkol sa kanyang private affairs, at nagsimulang kunin ang kanyang telepono at nagsimulang magtapat ng kanyang nararamdaman kay Chen Wenwen. Ngunit habang ginagawa niya ito, lumilitaw si Nono sa kanyang likuran na ikinagulat niya. Sinabi niya sa kanya na si Eva, ang artificial intelligence ay madaling mahanap ang kanyang lokasyon, at siya ay dumating dito mula sa mga utos ni Profesor Gudarian upang subukan at kumbensihin siya sa pagsali sa akademya sa huling pagkakataon. Ngunit muling nag-alinlangan si Mingfei dahil sa kanyang crush na si Wenwen, at sinabi kay Nono na mahal niya siya at hindi niya ito maiiwan, hanggang sa masabi niya sa kanya ang kanyang nararamdaman. Gayunpaman, sinabi sa kanya ni Nono na alam niyang hindi siya gusto ni Wenwen, at sisirain niya ang kanyang pagkakataong sumali sa akademya para sa isang taong hindi man lang siya minahal pabalik. Ngunit sa palagay niya ay may pagkakataon pa rin siya, dahil nag-alok itong sumama sa kanya sa party. Pagkatapos, sinubukan ni Nono na ipaliwanag sa kanya ang lahat ng mga dahilan kung bakit siya gumagawa ng mga maling pagpili sa buhay, at pagkatapos ay sinabi na kung hindi siya sasali ngayon, ito ay makakaapekto sa kanya magpakailanman. Kinabukasan, nakipagkita si Mingfei kay Chen Wenwen para sa graduation party para bukas, bumibili ng ilang mga supply para sa party. Ngunit habang nasa labas sila, muli siyang nilapitan ni Nono, pinayuhan siyang umalis kaagad kay Wenwen. Sinabi niya na ang propesor ay aalis ngayong gabi, kaya kailangan niyang gumawa ng kanyang desisyon sa oras na iyon. Gayunpaman, nagplano na si Mingfei na ipagtapat ang kanyang nararamdaman kay Wenwen sa graduation party, kaya tinanggihan niyang muli ang alok nito. Pagkatapos, nakita si Mingfei na nagsasanay sa kanyang pag-amin sa salamin ng medyo matagal kaya handa na siya para bukas. Dahil si Mingfei ay walang kahit isang sentimo sa kanyang wallet, pumitas siya ng mga bulaklak sa lupa para ibigay kay Wenwen. Habang magsisimula na ang party, dinalhan siya ng kanyang kaibigan na si Zhao Minggo ng suit. Pagkatapos magsuot ng suit, tumungo siya sa pangunahing entablado para sa graduation at binati ang dalawa pang estudyante na nakasuot din ng mga suit dahil inupahan sila ni Zhao Minggo. Pagkatapos, pinaplano ni Mingfei ang kanyang susunod na hakbang at nagpas siyang magtungo sa entablado dala ang mga bulaklak upang ipagtapat ang kanyang pagmamahal. Gayunpaman, nang malapit na siyang magsalita, lumabas si Zhao Minggo na may hawak na mga bulaklak, at nagtapat kay Chen Wenwen. Sa lahat ng oras na ito, pinaglalaroan siya ni Zhao Minggo, at ang mas masahol pa ay si Chen Wenwen ang kasama rito, at ipinahayag din niya ang kanyang damdamin kay Zhao Minggo sa harap ni Mingfei, at doon sila nagsimulang mag-date. Si Mingfei ay nakatayo sa ganap na katahimikan na naramdaman ang pagtataksil ng kanyang malapit na kaibigan at lubos na nadurog ang puso. Habang si Mingfei ay nakakaramdam ng matinding kalungkutan at pagtanggi, biglang lumitaw si Nono sa pinakamagagandang damit na ikinagulat ng kanyang mga kaklase, habang matikas itong naglalakad pababa sa hagdan ng graduation ceremony. Nilapitan ni Nono si Mingfei kasama ang kanyang mga subordinate at ipinalakpak ang kanyang mga kamay para senyoson ang mga babae na magpalit ng kanyang damit. Pagkatapos, ang napakarilag na Nono ay naglock ng braso kay Mingfei,
Habang ipinapahayag kina Wenwen at Zhao Minggo na si Ming Fei ay may mas mahalagang bagay na dapat gawin kaysa dito, at ito ay nakakainis kay Minggo, kaya sinabi ni Nono sa kanilang dalawa na ito na ang huling pagkakataon na makikita nila itong bersyon ng Ming Fei at naglakad palabas ng gusali. Sinabi sa kanya ni Nono na okay lang na lingunin siya sa huling pagkakataon, ngunit tumanggi si Ming Fei at hindi lumingon na parang Alpha Chad. Pagkaalis nila, medyo matagal silang nagmamaneho hanggang sa mawala ng gasolina ang kanilang sasakyan. Huminto sila sa isang lugar para hintayin na mag-refuel ang tangke, ngunit dito sinabi ni Nono kay Ming Fei, na hindi niya maaaring biguin ang principal o propesor sa hindi pagkuha kay Ming Fei na sumali sa Castle Academy. Ngunit nagpapasalamat si Ming Fei kay Nono sa hindi pagsuko sa kanya at muling nag-isip, at gustong sumali sa Castle College. Kaya't ipinaalam ni Nono kay Eva ang tungkol sa kanyang desisyon, at pagkatapos na batiin ni Eva si Ming Fei sa unang pagkakataon at ibigay sa kanya ang lahat ng kanyang kasalukuyang estatistika, na tinawag siyang isang S-rank na estudyante, kasama ang isang student ID code at lahat ng impormasyon tungkol sa kolehiyo. Noon lang ay kinoronahan siya ni Nono, pinangalanan siyang hari ng kolehiyo kahit wala pa siyang ginagawa, kaya na-overwhelm siya sa balitang ito. Sinabi niya sa kanya na ang mga tao ay nakoronahan bago siya, tulad ng kanyang mga magulang. Gayunpaman, ang mga tao ay papatay para sa korona at mamamatay pa nga para dito. Gayunpaman, siya ay nagpasakop sa kanya at sinabi sa kanya na siya ay magiging kanyang personal na subordinate, at gagabay sa kanya ng kaalaman na natutunan niya sa mga taon ng pag-aaral sa loob ng kolehiyo, kaya malugod niya itong tinanggap bilang isang kaibigan. Ini-save ni Eva ang lahat ng impormasyon ni Ming Fei sa system para magamit niya, at inaabisuhan ito ang lahat ng iba pang estudyante na pumapasok sa Castle College. Pagkalipas ng ilang araw, nakita natin si Ming Fei sa airport kung saan tinanong niya ang opisyal tungkol sa linya ng CC na dapat niyang kunin para makarating sa kolehiyo, ngunit sinabi ng opisyal na walang ganoong linya, at hindi siya nag-e-entertain ng mga pulubi. Tinitingnan ni Ming Fei ang kanyang sarili at ang kanyang $20, at sinabing hindi siya pulubi, ngunit pagkatapos ay lumingon-lingon sa paligid upang makita ang isang grupo ng iba pang mga pulubi na eksaktong kamukha niya, na may lahat ng ragtag na bagahe sa kanilang likod. Sinabihan siya ng opisyal na pumunta sa embahada ng China, at humingi ng tirahan at pagkain doon at pagkatapos ay lumayo na iniwan siyang lalo pang nakaramdam na parang niloko. Nagpasya siyang pumunta sa McDonald's para kumuha ng burger, ngunit tinanggihan ng serbisyo dahil hindi rin sila nagsisilbi sa mga pulubi. Noon pa lang, nakilala niya ang isang batang lalaki na may kulay pilak na buhok na nagngangalang Finger, at sigurado akong gustong makilala siya ng mga babae sa mga komento, ngunit lumalabas na naghihirap din siya, pati na rin nang hingi siya ng pera kay Ming Fei para makabili ng soda. Tumingin siya sa kanyang mga kamay at napansin ang Castle College card sa kanyang kamay, at tinanong siya kung siya ay isang mag-aaral doon, at siya mismo ay naglabas ng katulad na card. Sinabi niya na siya ay kanyang senior at pagkatapos ay kinukuha ang kanyang pera para lamang dito. Nang maglaon ng gabing iyon, pareho silang nakaupo, at ipinahayag ni Finger na siya ay nasa kanyang ika-8 taon, at karaniwang isang mag-aaral na dapat ay nagtapos na sa loob ng 4 o 5 taon, ngunit kinailangan niyang ulitin ang isang grado ng 4 na beses na magkakasunod dahil siya ay napakahusay. Umupo silang dalawa sa metro station at naghihintay sa linya ng CC na sasakyan nila para makarating sa kolehiyo. Ipinaliwanag ni Finger na ang kolehiyo ay nakatago sa isang lambak, at ang pinakamadaling paraan upang makarating dito ay sa pamamagitan ng linya ng CC maliban kung nagmamay-ari ka ng pribadong jet at may pahintulot mula sa headmaster. Naghihintay sila hanggang hating gabi bago sila makatulog, at nanaginip si Ming Fei kung saan nasumpungan niya ang kanyang sarili sa isang digmaan kasama ang mga taong tumatakbong nakasuot ng robe, at pagkatapos ay nagising siya upang makita ang isang malaking buwan sa labas ng bintana ng istasyon, at isang batang lalaki ang nakaupo sa tabi niya sa sahig. Tinitingnan siya ng bata at kinakausap siya na parang kilala niya kung sino si Ming Fei, at tinawag siyang kapatid ngunit nagising muli si Ming Fei at nalaman niyang nanaginip lang siya. Sa sandaling iyon, nagising din si Finger at sinabing narito na ang linya ng CC, at pareho nilang narinig ang isang lalaki na naglalakad patungo sa kanila na may hawak na bell. Inanunsyo ng lalaki na narito na ang CC-1000 Express Train, at lahat ng mga estudyante ay dapat sumakay dito kasama ang kanilang mga bagahe at mga tiket. Lumapit si Finger sa kanya at sinabi sa kanya ng lalaki na hindi niya inaasahan na makikita niya ang kanyang mukha ng kabiguan doon, at sinabi ni Finger na muli siyang na-demote at nakagawa na siya ng record ng magkakasunod na demotions, kaya bumaba siya mula sa grado sa isang F grade pagkatapos nito. Lumapit din si Ming Fei sa konduktor at sinabi sa kanya na siya ay isang bagong estudyante na nagngangalang Ming Fei. Nang marinig ang kanyang pangalan, ang konduktor ay nagsimulang matakot at nagtanong kung siya ba talaga ang bagong mag-aaral sa grade S, at nagtanong kung bakit hindi pa dumating ang propesor sa kanyang eroplano para sunduin siya.
Nang marinig ito, nabigla rin si Finger at nagtanong kung totoo ba ang lahat, at pagkatapos ay si Mingfei mismo ay nabigla dahil ayaw niyang madama na iniwan siya. Dahil doon, nag-check-in siya at umilaw ang buong airport at bumukas ang underground passageway para sa kanya, at dumating ang CC-1000 Express train kasama si Professor Gudarian na lumabas dito. Sumakay silang lahat sa tren habang nagpapalit ng uniforme ang mga estudyante, at hiniling ng propesor kay Mingfei na pumirma sa isang NDA, bilang nakaugalian niya para sa lahat ng estudyante ng kolehiyo, dahil nag-aaral sila ng ilang espesyal na asignatura dito na hindi itinuturo saan man sa mundo. Pagkatapos nito, ipinaliwanag ng propesor na nag-aaral sila tungkol sa mga dragon, at tinanong si Mingfei tungkol sa kanyang opinyon sa kanila. Sinabi niya na sila ay mga maalamat na nilalang na bahagi ng iba't ibang mga alamat at kwento. Ngunit sinabi ng propesor na sila ay totoo, at ang mga tao at mga dragon ay nasa digmaan ng napakatagal na panahon. Pero hindi alam ng mga normal na tao, kaya dito sa Castle College ay nag-aaral sila ng mga paraan para makapatay ng mga dragon at makabuo ng mga bayani na makakatulong sa sangkatauhan. Pagkatapos marinig siya, sinabi ni Mingfei na marahil ang propesor ay nangangailangan ng isang mental na doktor sa halip na isang dragon slayer. Ngunit pagkatapos, bigla siyang nawalan ng malay at nanaginip tungkol sa kaparehong batang lalaki na nagsabi sa kanya na totoo ang mga dragon, at ipinakita sa kanya ang isang eksena na may isang tunay na dragon sa tuktok ng isang yelo na natatakpan ng buo, at ipinaliwanag na matagal na ang nakalipas, pinatay ng isang tao ang Dragon King noong trono nito at siya ang naging unang tao na emperador. At nang mamatay ang dragon, ang lahat ay nagdiwang, at ito ay dahil sa bayani ng tao na nagawang umunlad ang sibilisasyon hanggang ngayon. Dahil doon, nawala siya at bumalik sa kamalayan si Mingfei. Nagising siya at sinabi sa propesor na baka baliw siya, ngunit pinapasok ng propesor ang isa sa kanyang mga kasamahan na may dalang 2 kahon. Sinabi ng lalaki na sa kanyang 40 taon ng career life, si Mingfei ang pangalawang S-grader na nakita niya, at nakalulungkot na ang una ay ipinasundo na ang kanyang sarili sa kabilang buhay sa truck-con. Pagkatapos nito, binuksan nila ang unang kahon at ipinakita sa kanya ang isang dragon scale, at hiniling sa kanya na subukang barilin ito gamit ang isang baril. Sinabi ni Mingfei na mayroon siyang karanasan sa mga baril, salamat sa kanyang pagsasanay sa militar, at kinuha niya ito, ngunit ang bala ay tumalbog na nagpapakita ng tibay ng kaliskis. Sinabi ni Mingfei na maaaring ito ay isang advanced tech, at pagkatapos ay tumingin sa kabilang kahon, na nagpapakita ng isang sanggol na dragon sa loob ng isang capsule na natutulog. Sinabi sa kanya ng propesor ang kwento sa likod nito, ngunit naisip ni Mingfei na isa lamang itong action figure at sinabihan silang mag-mature na. Tinitigan niyang mabuti ang dragon at bigla itong nagising at sinubukang kumawala, ngunit salamat sa bagong case ng nanotech, nakatulog ulit ito nang hindi nakatakas. Sinabi ng propesor na malamang na tumugon ito sa malakas na genetika ni Mingfei, at sa tingin niya ay ninuno niya siya. Pagkatapos nito, dumating silang lahat sa kolehiyo at pumasok si Mingfei kasama ang propesor. Habang naglalakad, tinanong niya ang propesor kung bakit wala silang nakitang mga estudyante doon, at nagsimulang magtaka rin ang propesor. Sa sandaling iyon, nagsimulang tumunog ang mga sirena ng hangin, at napagtanto ng propesor na ang mga bagay ay malapit ng mabaliw, at kinuha niya si Mingfei, at nagsimulang tumakbo palayo upang magtago sa likod ng isang haligi. Biglang maraming kabataan ang lumabas mula sa lahat ng panig na nakasuot ng pula at itim na terno. Nagbabarilan ang dalawang grupo at naging war zone ang buong lugar. Natamaan din ang propesor at bumabagsak siya ng maaga. Ang nakakabaliw na digmaan na ito ay nagpapatuloy hanggang sa isang babae na lamang at ang mga pinuno ang natitira sa magkabilang grupo. Ang mga pinuno ay lumabas sa gitna at magkaharap, na inihayag ang kanilang sarili bilang pinuno ng Student Union, si Caesar at ang presidente ng Lion Art Society, si Zihang. Pareho silang nagsimulang maglaban sa isa't isa tulad ng mga OP protagonist mula sa isang fighting anime, at ginagawang tulad ni Mingfei ang NPC kung ihahambing. Habang pareho silang abala sa pagpatay sa isa't isa, ang dalawang babae ay nakaharap kay Mingfei sa gitna, at ang babaeng red team ay si Nono. Tinutukan siya ng baril ni Nono at sinabihan siyang bumaba at binaril ang batang babae sa likuran niya, ngunit siya ang unang nataman, at mukhang nanalo ang itim na koponan. Ngunit pagkatapos ay pumasok si Mingfei sa Ultra Instinct sa pamamagitan ng pagbibigay ng kanyang katawan sa batang lalaki na lumilitaw sa kanyang mga panaginip, at nagawa niyang barilin ang babae pati na rin ang dalawang pinuno na parang boss. Pagkatapos noon, umupo si Mingfei sa tabi ng haligi at nakontrol muli ang kanyang katawan, at biglang dumating ang napakalaking grupo ng mga nurse at medics sa eksena at nagsimulang gamutin ang lahat. Sa tabi nila, pumasok din ang isang kalbo na nakasuot ng itim na suit at nagreklamo tungkol sa pag-aaksaya ng pera na ginawa ng mga estudyante sa kaganapang ito.
Sa sandaling iyon, nagising din ang propesor at ipinaliwanag na gumagamit sila ng anesthetic na mga bala ng pintura para markahan ang kanilang target, at pinapatulog sila nang hindi talaga sila napipinsala, at ang araw na ito ay isang libreng araw sa kolehiyo, at nagpa siya ang mga mag-aaral na maglaro ng isang magastos na laro ng paintball shooting para makita kung sino ang mas magaling. Pagkatapos nito, bumalik siya sa tulog dahil sa pagsabog ng isa pang bala sa kanyang dibdib habang ipinapaliwanag ang function nito kay Ming-Fei. Ang kalbo pala ay si Professor Man na namamahala sa pananalapi at disiplina sa kolehiyo. Tinawagan niya ang prinsipal para magreklamo tungkol sa gulo na ginawa ng mga estudyanteng ito sa kanyang kolehiyo, ngunit sinabi ng prinsipal na karapatan nila ito, at babayaran ng kolehiyo ang 200,000 mahigit na dolyar sa gastos sa pagkukumpuni, at nagsisisi siyang hindi siya nakasama sa kanila ngayong taon, at titiyakin na makakasama sila sa libreng araw sa susunod na pagkakataon. Matapos makakuha ng cheers mula sa lahat ng mag-aaral, tinanong niya kung naroon si Ming-Fei at sinabihan siyang sumali sa kanyang klase at nagpaalam. Nang tapos na ang tawag, sinabihan siya ni Professor Man na pumunta sa kanyang dorm maliban na lang kung gusto niyang mamatay habang napapansin niya ang paninibugho na uhaw sa dugo ng mga titig ng bawat estudyanteng naroroon. Maya-maya, nakarating si Ming-Fei sa kanyang dorm at ito pala ay isang malaking kwarto para sa 2 tao. Ang kanyang kasama sa kwarto ay walang iba kundi si Senior Finger, at nag-aalok siya na ilabas siya at ipakita sa kanya ang buong kolehiyo sa kanyang unang araw. Dinala niya siya sa iba't ibang gusali sa loob ng kolehiyo, at ipinaliwanag na sa bakuran ng kolehiyo, walang sinuman ang maaaring gumamit ng spirit language, salamat sa tatay ni Professor Man na nakatira sa watchtower, at ginagamit ang kanyang mga kapangyarihan upang maglagay ng barrier sa paligid ng kolehiyo. Pagkatapos ay dinala niya siya sa nag-iisang silid-aralan kung saan magagamit ng mga tao ang spirit language, na para sa mga layunin ng pagtuturo, at ipinaliwanag na ito ay isang uri ng kapangyarihan na nagmumula sa resonating dragon language na may dragon bloodline. Sa madaling salita, kailangan mong magkaroon ng dugo ng isang mage at dapat malaman ang mahiwagang pagkakataon o kung hindi, ikaw ay matatawag na walang kakayahan. Habang naglalakad, nakasalubong nila ang iba't ibang estudyante na nagsasanay ng kanilang spirit language, at ang isa sa kanila ay aksidenteng nawalan ng kontrol sa kanyang water spirit, ngunit isa pang estudyante ang nag-freeze nito at nailigtas ang lahat. Samantala, sa isang lugar sa isang airship, ang prinsipal ay nakikipag-inuman kasama ang kanyang kaibigan, si Manson, nagtanong sa kanya tungkol sa mga mag-aaral sa panahon ng The Last Dragon King. Pagkatapos ay sinabi niya na sa halip ng mga sundalo sa pagkakataong ito, nais niyang makabuo ng mga henyo na maaaring mamuno sa sangkatauhan sa isang bagong panahon ng kapayapaan, na walang banta ng mga dragon, at sa layuning iyon, handa siyang sanayin si Ming-Fei mismo. Pagkatapos nito, tinanong niya siya tungkol sa isang lihim na misyon na kanilang sisimulan, at ang kanilang airship ay patuloy na umuusad patungo sa kanilang destinasyon. Bumalik sa kolehiyo, dumating si Professor Gudarian upang kunin si Ming-Fei, at kinuha niya ito para sa kanyang pagsusulit sa 3E. Pumunta silang lahat sa kanyang silid at sinabi ng propesor na bago ang opisyal na pagsusulit, may gusto siyang subukan, at ipinakita sa kanya ang isang music box na may recording ng Black Dragon Emperor. Ipinaliwanag niya na ang lahat ng mga taong may dugong dragon na kanyang mga naging subject, at kapag lagi niyang pinapalabas ang ungol na ito, lahat ng mga dragon sa ilalim niya ay yuyuko at luluhod sa direksyon ng kanyang trono. Ito rin ang unang hakbang patungo sa pag-aaral ng spirit language, at ginagawa nitong mag-hallucinate ang mga taong may bloodline ng dragon. Pinatugtog niya ang recording at tinanong si Ming-Fei kung may nakita siya, at sinabi ni Ming-Fei na inaantok lang siya at wala sa partikular. Nang marinig ito, nagsimulang mag-isip ang propesor kung paano ito maibibigay sa kanyang grade S bloodline, at pagkatapos ay tumakbo palabas patungo sa library ng may pagkataranta at tinawag din si Professor Man doon. Sa silid-aklatan, pinag-aaralan nila ang mga lumang talaan at hinuhusgahan nila na si Ming-Fei ay maaaring isang tao sa antas ng emperador, at maaaring isang taong may linya ng dugo ng puting dragon. Ginagawa nitong komplikado ang mga bagay, ngunit sinabi ni Gudarian na nais niyang ilihim ito, upang hindi mapunta sa isang pag-iisa ang kanyang estudyante. Kinabukasan, lahat ng mga bagong estudyante ay may kanilang pagsusulit sa 3E, at dinadaya lang ni Ming-Fei ang kanyang paraan sa pamamagitan ng pagkopya ng mga sagot na nakuha niya mula kay Senior Finger. Siya rin ay may panaginip tungkol sa batang lalaki na nagpapakilala sa kanyang sarili bilang kanyang kapatid. Nakatulog sina Mingze at Ming-Fei ng 2 oras sa kanyang 3 oras na pagsusulit, napakahabang pag-uusap. Kalaunan ng gabing iyon, nakarinig si Ming-Fei ng isang kampana at nanaginip muli tungkol kay Mingze, kung saan sinabi sa kanya ng bata na ito ang kampana ng kamatayan, at nangangahulugan ito na may mamamatay na at malalagay siya sa gulo. Ngunit maaari rin itong maging isang pagkakataon, at humihingi sa kanya ng kahilingan.
Iniisip ni Ming Fei kung paano siya pinuntahan ni Nono noon sa rooftop, at sinabing gusto niya ang kakayahang mabuksan ang kanyang mapa, para makita niya ang lokasyon at layout ng lahat ng bagay sa mundo. Ibinigay ito ni Mingze gamit ang isang spell at talagang nagising si Ming Fei nang tinawag siya ni Finger, na nagsasabing tumunog ang emergency alarm. Lahat sila ay nagmamadaling lumabas at napansin na ang lahat ng A-grade pataas na mga estudyante ay magtitipon sa meeting hall, kung saan sinabi sa kanila ng mga propesor na sa isang misyon, natagpuan nila ang palasyo ng Bronze Dragon King, at dalawa sa kanilang mga miyembro ng board ay na-trap. Mayroong palasyo ang patuloy na nagbabago at ginagawang mahirap para sa kanila na makatakas. Ipinakita nila sa kanila ang ilang larawan ng pagsusulat ng dragon na nakita nila sa palasyo, at sinabihan silang subukan at i-decode ito sa pag-asang magbigay ito ng labasan doon. 20 minuto na lang ang natitira at sila ay humihingi ng tulong mula sa buong mundo. At dahil dito, ang lahat ng mga mag-aaral ay nagsimulang kumuha ng mga shot sa code. Samantala, mukhang hangal ang tingin ni Ming Fei, at napapansin lang kung paano ginagawa ng iba ang kanilang makakaya habang ito ang unang araw niya sa bagong mundong ito, wala siyang alam. Napansin niya ang isa sa mga bagong mag-aaral na mahusay na subukan ang kanyang makakaya, at nagsimulang maging mas mababa ang pakiramdam tungkol sa kanyang sarili. Sa sandaling iyon, na-motivate siya at naalala ang tungkol sa bukas na mapa na mayroon siya at ginamit ito upang mahanap si Aki upang makalabas ng palasyo at isumite ito. Sa pamamagitan nito, naipadala nila ito sa mga tao sa palasyo at nakahanap ng paraan para makalabas, ngunit wala na pala silang sapat na oxygen na natitira para makarating sa dalampasigan. Ang dalawang miyembrong ito ay parehong mga taong kumuha ng panayam ni Ming Fei para sa kolehiyo, at pareho silang nagmamahalan. Ibinigay nila ang lahat para makalabas at maihatid ang kakun na nakuha nila sa palasyo. Ngunit sa kanilang paglalakbay, inatake sila ng isa sa mga retainer ng Dragon King, isang Sea Dragon, at nauwi ito sa pagpatay sa kanilang dalawa, ngunit bago mamatay ay nagawa nilang ihatid ang kakun sa mga higher-ups sa airship. Nagsimulang habulin sila ng Sea Dragon upang maibalik ang kakun, ngunit buong lakas na lumaban si Manson upang ipaghiganti ang kanyang mga namatay na kapartner. Nagiging mahabang habulan kung saan patuloy silang hinahabol ng Sea Dragon, at nagawang patayin din ang sekretarya ni Manson. Sa kanyang kalungkutan, binaril pabalik ni Manson ang halimaw gamit ang kanyang machine gun ngunit walang kabuluhan ang lahat. Ang airship ay nagsimulang mawalan din ng power, at mukhang ito na ang katapusan para sa kanilang lahat, ngunit pagkatapos, napansin ni Manson na malapit na sila sa dam, at inutusan niya ang airship na dumiretso dito, at akitin ng Sea Dragon na sundan sila at patayin ito sa pamamagitan ng pagdurog sa pagitan ng mga tarangkahan ng dam. Ang kanilang plano ay nagtatapos bilang isang tagumpay, ngunit bago ito mamatay, ang dragon ay nagtagumpay sa pagbaril ng isa sa mga ngipin nito sa tiyan ni Manson. Nang maglaon, inanunsyo ng punong guro na matagumpay ang kanilang misyon, at nakuha nila ang kanilang mga kamay sa mahahalagang pagsulat ng dragon at mga artifact, salamat sa tulong ni Ming Fei at ng iba pang mga estudyante. Pagkatapos nito, tumunog ang kampana sa kolehiyo na nagpapahiwatig ng pagkamatay ng ilan sa kanilang mga miyembro. Sa kanilang paglabas ng bulwagan, pinasalamatan ni Zihang si Ming Fei para sa kanyang kontribusyon at inanyayahan siyang sumali sa Lion Art Society bilang kanyang kahalili, ngunit tumanggi si Ming Fei, at sinabing hindi siya maaaring kumuha ng ganoong posisyon. Bumalik sa airship, lumabas ang prinsipal at umupo kasama ang kanyang namamatay na kaibigan. Nagulat siya pabalik sa kanya tungkol sa misyon at sinabi sa kanya na panatilihin ang impormasyon tungkol sa kanilang pagkawala mula sa mga mag-aaral, at sabihin lamang sa kanila na abangan ang kanilang susunod. Bukod pa riyan, sinabihan niya itong suriin kung maayos ba ang kanyang ampun na si Nono, upang matiyak na mananatili itong ligtas. Makalipas ang ilang araw, nakatanggap si Ming Fei ng online na imbitasyon mula kay Nono para sa isang ball dance sa ngalan ng Student Union. Pumunta doon si Ming Fei kasama si Finger, at sinabi niya sa kanya na ang pinuno ng Student Union, si Caesar, ay magiging tagapagmana ng sikat na pamilyang Western Gattuso. Siya ay medyo mayabang sa kanyang pananalita at ito ay mukhang ang kanyang paraan ng pag-imbita sa kanya sa Student Union, katulad ng kung paano siya inimbitahan ni Zihang kanina. Sinabi ni Ming Fei na wala siyang balak sumali, ngunit sinabihan siya ni Finger na pumunta dahil magkakaroon ng mamahaling pagkain at inumin, kaya bakit hindi samantalahin. Mamayang gabi, pumunta sila sa ballroom at si Nono pala ang fiancé ni Caesar, at ginawa niya itong party para sabihin sa kanya ang happy birthday. Lahat sila ay may sayaw at inagaw ni Finger si Ming Fei, dahil alam niyang hindi siya makakakuha ng kahit na anong mga babae. Ngunit nang maglaon, ang blonde-haired na bagong estudyante na matagal nang tinitingnan ni Ming Fei, ay lumapit sa kanya at tinulungan siyang maghatid ng isang mahusay na sayaw na nagchichir ang lahat para sa kanila. Nang matapos ang pagtatanghal, formal na inanyayahan ni Caesar si Ming Fei na sumali sa kanya,
ngunit sinabi ni Ming Fei na kailangan niya ng oras para mag-isip tungkol dito, at pagkatapos ay lumabas upang hanapin si Nono na umalis sa kanya kanina para makalanghap ng sariwang hangin. Sa labas, niyaya niya itong ihatid siya sa tuktok ng isang burol, at pareho silang umalis. Samantala, ang kolehiyo ay napupunta sa mataas na alerto sa seguridad, habang 13 nanghihimasok ang pumasok sa pasilidad, at mukhang hinahabol nila ang kakon na nakuha nila mula sa Dragon King's Palace. Sina Caesar at Zihang ay nagtitipon ng kanilang mga grupo at nakatalaga sa mga pangunahing posisyon upang hulihin ang mga nanghihimasok. Habang ang iba pang mga guro at mga mag-aaral ay naka-duty din. Mabilis nilang nahuli ang 7 sa 13 nanghihimasok, ngunit wala sa kanila ang nagpahayag ng pagkakakilanlan ng kanilang pinuno, na sinasabing hindi nila nakita ang kanilang mukha. Dahil karamihan sa mga elite na estudyante ay nasa misyon, nagpasya ang principal at si Professor Man na hilingin sa kanyang ama, ang Night Watcher, na iando ang Spirit Language Seal para magamit nila ang kanilang mga kapangyarihan at maprotektahan ang kolehiyo. Nagpapatuloy ang kahilingan, at kasama nito, nagagamit din ng kaaway ang kanilang spirit language upang itago ang kanilang presensya mula sa lahat. 4 sa kanila ang naglalakad sa loob ng lugar ni Caesar kasama ang kanilang pinuno para maging abala siya, habang ang isang blonde-haired na batang babae ay ipinadala upang harapin si Zihang, at isang comedic relief character ang inatasan sa pinakamahalagang misyon ng pagkuha ng kakon. Mukhang wala namang problema sa mga role assignments. Inihayag ng pinuno ang kanyang pagkakakilanlan bilang si Mai, at siya ang kapatid na babae ng isa sa mga taong namatay sa huling misyon na kunin ang kakon mula sa palasyo ng Hari ng Dragon. Sinabi niya na wala itong kinalaman sa kanyang kapatid at nandyan lang sila para tuparin ang kanilang misyon na ibinigay ng kanilang amo. Ginagamit ni Caesar ang kanyang spirit language na tinatawag na Scythe, na nagbibigay daan sa kanya na makadetect at makareact kahit sa pinakamaliit na paggalaw sa isang lugar sa paligid niya. Sa kakayahang ito, nagawa niyang mapababa ang kanilang mga bilang, at sa huli, tanging sina Caesar at Mai na lang ang natitira upang makaharap ang isa't isa. May kakayahan si Mai na itago ang kanyang presensya at gumamit ng napakabilis na paggalaw para makapaghatid ng mga tumpak na strike para patayin ang kaaway na parang isang assassin. Ito ay ganap na kabaligtaran ng kakayahan ni Caesar, at ang kanilang clash ay nauwi sa isang draw, nang mapigil ni Caesar ang lahat ng kanyang mga welga ngunit bahagya. Sa kabilang banda, si Zihang ay ipinahayag na may isa sa mga pinakadalisay na bloodline sa mga estudyante maliban kay Ming Fei, at ang kanyang spirit language ay ang kakayahan na tinatawag na Dragon King's Flames, isang kakayahang magsunog ng anumang bagay sa paligid niya, at kontrolin ito. Ito ay lumalabas, na ang blonde na batang babae sa panig ng kalaban ay mayroon ding pambihirang kakayahan na ito, at ito ay nagiging isang pantay na sagupaan ng apoy. Samantala, nagawa ng comedic relief guy na pumunta sa underground chamber kung saan nakatira ang AI. Salamat sa impormasyon mula sa kanya, naabot niya ang underground research facility kung saan nakalagay ang kakon. Ngunit sa kanyang paglalakbay, hindi sinasadyang nawala ang kanyang telepono at nabuksan din ang isang nakalock na pinto na di umano ay nandoon mula noong 1912. Sa dulo ay pumasok siya sa loob ng pasilidad at nakita ang prinsipal na nagpapakita ng kakon sa mga mananaliksik doon, at napansin nilang lahat na mayroong isang crack sa kakon, at mula sa ulat ng CT scan, nalaman nila na ito ay nabuo dahil sa proseso ng hatch sa halip na isang aksidente tulad ng kanilang inakala. Sinubukan ng mga scientist na i-dissect ang kakon para makita kung may naninirahan sa loob, ngunit pinagbantaan sila ng principal at sinabihan silang lumabas dahil hindi nila maaaring ipagsapalaran ang pagpapakawala ng dragon sa kolehiyo. Habang ini-escort sila ng principal, pumasok ang comedic relief guy at kinukunan ng litrato ang kakon, at nagpasyang sirain ang case, at dalhin ito kasama niya para sa $5 milyong na pera na matatanggap niya bilang reward. Ngunit sa huli, nawala ang kanyang tapang, salamat sa mga ilusyon na nakukuha niya mula sa pagiging masyadong malapit sa kakon, at nagpasya siyang maglakad pabalik na walang dala. Ngunit sa sorpresa ng lahat, isang malabong figure ang sumunod sa kanya at sinira ang selyo at pinakain ang kakon ng ilan sa kanyang dugo upang palabasin ang Dragon King, si Constantine. Bumalik sa kolehiyo, ang laban ni Caesar at Mai ay nauwi sa isang tabla, nang isang malakas na pagsabog ang nagtulak sa kanilang dalawa palayo, at iniwan nito ang lugar na walang kuryente. Umakyat sila upang tingnan kung ano ang sanhi nito, at nakakita ng nasusunog na mga bakas ng paa sa lupa na nagpapahiwatig na maaaring ito ay ginawa ni Zihang at ng ibang babae. Habang nangyayari ang lahat ng ito, ang ating bida na si Ming Fei ay nag-e-enjoy sa pagsakay sa burol kasama ang kanyang hot na kaibigan, si Nono. Sa kanyang paglalakbay, nakakuha siya ng pangitain mula kay Mingze na nagsabi sa kanya na matutulungan niya itong makuha ang puso ni Nono kung gugustuhin niya, at pagkatapos ay sinabihan siyang ihinto ang pagiging isang duwag, at sundin ang kanyang payo mula kanina, at bigyan siya ng regalo para sa kanyang kaarawan.
Nagpasya siyang bigyan siya ng mga bulaklak at sinabi ni Mingze na gagawin niya ito. Nang maglaon, umupo sila na ang kanilang mga paa ay nasa bukal sa tuktok ng burol at sinabi sa kanya ni Nono na gusto niyang sumali siya sa student union upang siya ay maging kanyang nakababatang kapatid at protektahan siya nito. Iniisip ito ni Mingfei at tinanong siya tungkol kay Caesar, at sinabi niya sa kanya na ito ay isang kasal sa politika, at sa huli, siya ang magdedesisyon. Sinabi niya sa kanya na alam niya ang tungkol sa pagkamatay ni Aki at ng iba pang mga tao at malapit sila sa kanya. Sinabi niya na hindi lang sila, at namatay din ang kanyang mentor na si Manson, ngunit inilihim niya ito sa mga mag-aaral at hiniling na ibulong lang ito sa kanya para hindi ito makabawas sa moral ng lahat. Sinabi niya na sa huli ay mamamatay ang lahat, ngunit pumupunta siya rito paminsan-minsan upang tingnan kung makikita niya ang mga bituin, ngunit ngayong gabi ay maulap. Nalungkot si Mingfei para sa kanya at nagpa siya na gamitin ang keyword na sinabi sa kanya ni Mingze tungkol dito. Biglang bumukas ang mga ilaw ng sasakyan at nagsimulang tumugtog ang musika at nagsimulang sumabog ang mga paputok sa kalangitan na hugis bulaklak na may mensahe sa pagitan ng mga ulap na nagsasabi, "Happy Birthday" na binabaybay ni Nono sa paraang ang kanyang ina lang ang nakakaalam. Napaiyak siya at napagtanto ni Mingfei na namimiss niya ang kanyang namatay na ina, kaya naman nakaramdam siya ng simpatiya sa kanya noong una silang magkita, dahil iniiyakan din niya ang kanyang mga magulang. Tumingin siya sa kanya at sinabi sa kanya na mula ngayon, siya ay kanyang nakababatang kapatid at sasali sa student union. Pagkatapos nito, pareho silang bumalik sa kotse at nagsimulang magmaneho pababa sa kolehiyo, at si Nono sa wakas ay nakakuha ng ilang mga senyales at natanggap ang mensahe ni Caesar, na nagsasabi sa kanya na ang kolehiyo ay inaatake. Nagsimulang magpanik si Mingfei tungkol dito, ngunit sinabi sa kanya ni Nono na siguradong maayos ang kolehiyo, at malamang sa oras na makabalik sila, matatapos na ang laban. Samantala, si Zihang at ang blonde na babae ay naglalaban hanggang sa isang pagkapatas gamit ang kanilang mga fire powers, at mukhang ang babae ang may kalamangan, ngunit ayaw niyang patayin ang lalaki at nandyan lamang siya para pigilan siya. Sa kabilang banda, nagmamaneho ang comedic relief guy sakay ng bike at papalabas ng kolehiyo, ngunit biglang nabangga ng sasakyan ni Mingfei mula sa likuran. Kinuha niya si Mingfei na hostage at magkaharap silang dalawa, at lumalabas na ang lalaki ay talagang kaibigan ni Mingfei sa larong League of Legends, si Tyler, at ang kanyang tunay na pangalan ay Tang. Pareho nilang nakilala ang isa't isa at nagsimulang maging palakaibigan, ngunit pagkatapos ay humingi siya ng tulong kay Mingfei at hinayaan niya itong makuha bilang isang hostage. Maya-maya lang, may narinig silang bumagsak sa likod nila at nagsimula itong makaramdam ng init sa hindi malamang dahilan. Tumingon sila at nalaman na ito ay isang batang lalaki na nababalot ng apoy na naglalakad na parang zombie mula sa The Walking Dead patungo sa kanila na humihiling sa kanyang kapatid. Lahat sila ay tumakbo palayo sa kanya at sinimulan siyang barilin ng mga estudyante, ngunit natunaw lamang ang kanilang mga bala bago ito makarating sa bata. Ipinahiwatig ng mga propesor na ang batang lalaki ay talagang isang Dragon King, na napisa mula sa kakon, at siya ang dragon na hari ng apoy at tansu na maaaring manipulahin ang apoy at tansu sa paligid niya, na ginagawang walang silbi ang mga bala. Ang bata ay patuloy na naglalakad habang hinahanap ang kanyang kapatid, at si Mingfei at ang iba pa ay nagtatago sa likod ng isang haligi at kalaunan ay nakipagkita kay Caesar, Mai, at Finger. Lahat sila ay may kutob na hinahabol ng bata si Mingfei, at nagtago sila sa loob ng pool para layuan ang apoy, habang sina Caesar at Mai ay nananatili sa labas upang labanan ito, at pagkatapos ay umatras pagkatapos makakuha ng ilang impormasyon sa kanyang mga kahinaan. Habang nangyayari ang lahat ng ito, tinawagan siya ng contractor ni Mai at sinabi sa kanya na ang batang lalaki ay ang Dragon King na si Constantine, at siya ay nasa isang hindi matatag na estado ngayon at sa lalong madaling panahon ang kanyang katawan ay maghihiwa-hiwalay, na magreresulta sa isang bagyo na sapat na malakas upang gawin ang mga nuclear bomb sa Hiroshima at Nagasaki na parang mga paputok. Sa layuning iyon, iminumungkahi niya na gamitin nila ang mga peking bala na ginagamit nila para sa kanilang mga practice sa kolehiyo, dahil walang metal sa mga ito at hindi rin ito makakasakit sa bata. Kung sapat na ang pagbaril nila sa kanya, baka mapabagsak nila siya. Nakuha nilang lahat ang impormasyong ito at sinimulang barilin ang bata gamit ang mga rubber bullets, habang si Mingfei at ang iba ay nagtatago na parang mga duwag sa loob ng pool. Habang nasa loob, naramdaman ni Mingfei na paparating na ang bata, kaya sinabi niya sa dalawa, at lahat sila ay napabuntong hininga at nagtago sa loob ng tubig. Saglit na napabuntong hininga si Mingfei, ngunit pagkatapos ay dumating lamang upang mahanap ang kanyang sarili sa ibang mundo. Iniisip niya ito saglit, ngunit pagkatapos ay sinabi na isa ito sa mga panaginip kung saan nakilala niya si Mingze at nagsimulang tumawag sa kanya. Lumabas siya sa pool at naglakad sa isang lambak at nakahanap ng isang batang lalaki roon at tinanong siya kung ano ang lugar na ito. Tumingon ang bata at ito pala ay si Constantine, at sinabi niya na may pakiramdam siya na nagkita na sila dati sa isang lugar.
Sinimulan siyang singgutin ni Constantine na parang baliw, at sa sandaling iyon, dumating si Mingze at pinalayas siya, at sinabihan siyang humanap ng ibang tatawaging kapatid. Sa sandaling iyon, nagising si Mingfei at nalaman na nandoon talaga si Constantine, at wala na si Finger at Tang sa pool. Hindi nagtagal, pumasok ang principal at sinabihan si Mingfei na sumama sa kanya. Dinala niya siya sa isang mataas na tore at binigyan siya ng baril at isang espesyal na bala ng dragon killing. Sinabi niya na gusto niyang gamitin niya ang bala na ito para patayin ang dragon, at siya lang ang makakagawa nito salamat sa kanyang high-grade bloodline, at kahit sino pa ay babagsak sa ilalim ng kanyang kakayahan. Pagkatapos nito, sinabi niya na magpapatuloy siya at gagawa siya ng pambungad para mapatay niya si Constantine. Samantala, si Constantine ay binombo ng mga rubber bullets habang nasa ibabaw ng isang tore, at tumingin siya sa ibaba upang makita sina Tang at Finger, at lumalabas na siya talaga ay humahabol kay Tang at hindi kay Mingfei. Nagsisimula siyang mawala ng kontrol sa kanyang mga kapangyarihan at nagbagong anyo sa kanyang tunay na dragon, ngunit pagkatapos ay tumalon ang punong guro at ginamit ang kanyang espesyal na pamamaraan, ang Time Zero, upang pabagalin ang lahat ng bagay sa kanyang paligid, at hiniwa ang isang sugat para tunguin at tapusin ni Mingfei ang labanan. Kinuha ni Mingfei ang pagbaril sa tulong ni Mingze at pinawalang bisa ang kapangyarihan ng dragon. Pagkatapos nito, inutusan ng punong guro ang lahat na lumipat sa mga tunay na bala upang tapusin ang butiki na puno ng mga butas. Si Constantine ay nagmamadaling bumaba at tumayo sa harap ni Tang at hinaranggan ang lahat ng bala para sa kanya at tinawag siyang kapatid hanggang sa huli. Hindi alam ni Tang ang kanyang sinasabi at nagsimulang tumakbo palayo sa kagubatan. Ngunit sa kanyang paglalakbay, nagsimula siyang makakuha ng mga pangitain mula sa kanyang nakaraang buhay, at sa wakas ay napagtanto na siya talaga ang Dragon King ng apoy at tanso na si Norton, at si Constantine ang kanyang nakababatang kapatid. Nang makita ang kanyang kapatid na namatay sa kanyang harapan, bumalik siya sa Underwater Palace at nagsimulang mabawi ang kanyang lakas, at ginising din ang kanyang tagapaglingkod na si Dragon. Sa kabilang banda, nakipagpulong ang punong guro sa Night Watcher at ibinunyag na ang dahilan kung bakit hindi nila tunay na mapatay ang dragon, ay dahil nilikha nila ang mga kakun na ito bago sila mamatay kasama ang lahat ng kanilang DNA, at kalaunan ay napisa ito sa isang bagong Dragon King. Kaya naman para masigurado na talagang tatapusin nila ang isang Dragon King, kailangan nila silang galitin at handang lumaban kapag hindi pa nila nalikha ang kakun na ito. At dahil nangangailangan ito ng panahon para maging mature, ito ang perpektong oras para patayin si Norton dahil kagigising pa lang niya, at hindi pa nababawi ang lahat ng kanyang lakas. Sa pag-iisip na iyon, plano nila ang pag-atake sa palasyo para patayin siya at bumuo ng isang pangkat na binubuo ni Caesar, Nono, Mingfei at ang bagong blonde na estudyante mula kanina. Sa una, ganap na tutol si Mingfei, ngunit sa ilang paghihikayat mula kay Nono at sa iba pa, sa wakas ay tinanggap niya ang misyon at nagsimulang magsanay kasama ang lahat upang matiyak na handa na siya. Pagkatapos ng kanyang mini-training arc, sumakay siya sa airship at pumunta silang lahat sa Dragon King's Palace, at si Nono at Mingfei ay napili na bumaba at galugarin ang lugar at kumpirmahin ang presensya ng Dragon King, dahil siya ay dapat na hibernate dahil sa kanyang immature awakening. Bumaba silang dalawa at tinatahak ang landas gaya ng ginawa noon ni Aki at ng kanyang partner na si Yu. Sa kalaunan ay narating nila ang silid ng hari ng dragon at hinanap ang lugar, at sa ilang mga psikolohikal na pamamaraan, nagtagumpay upang kumpirmahin na ang lugar ay tunay ngang silid ng hari ng dragon kung saan siya dating nakatira kasama ang kanyang nakababatang kapatid na lalaki, si Constantine. Pagkatapos nito, kumuha sila ng ilang bagay upang magsaliksik at bumalik sa ibabaw. Ngunit habang ginagawa ito, ang lungsod ay nagsimulang lumipat tulad ng kung paano ito nangyari noong panahon ni Aki at Yu, at ito ay nagiging isang karera laban sa oras at mga bitag upang makalabas. Sa kanilang paglalakbay, nakita nila ang bangkay ni Yu na may hawak na isang napakalaking libro at kinuha nila ito, at kalaunan ay lumabas pagkatapos na masira ang mga gamit panglangoy ni Mingfei. Ibinigay sa kanya ni Nono ang kanyang gamit at sinabing kaya na niyang umakyat ng mag-isa at pareho silang nagsimulang lumangoy. Samantala, ang airship ay inatake ng Sea Dragon at sinisira nito ang isa sa mga makina. Kinuha ni Caesar ang kontrol at inutusan silang tumakbo palayo dito, ngunit patuloy silang hinahabol ng Sea Dragon at inakay sila patungo sa isang bangin kung saan nakatayo si Norton sa ibabaw nito. Si Norton ay tumalon pababa at sumakay sa Sea Dragon at pagkatapos ay ginamit ang kanyang kapangyarihan upang pagsamahin ito at maging isang napakalaking Pokemon. Tawagin natin siyang Tangmon. Sinimulan ni Tangmon na habulin ang airship upang ibagsak sila, at nagpasya si Caesar na lumaban sa halip nang malaman niyang naroon din si Zihang, salamat sa kanyang kakayahan na sight. Gumawa siya ng plano na gambolain si Tangmon sa one-on-one, at pagkatapos ay patamaan siya ng malakas na pag-atake mula kay Zihang.
Kapag ang kanilang mga kakayahan ay nagbanggaan, ito ay magdudulot ng isang napakalaking pagsabog, na magpapabulag sa sinumang tumitingin dito. Ngunit sa puntong iyon, maglulunsad sila ng isang espesyal na missile sa tunay na katawan ni Norton at sisirain siya. Pagkatapos nito, naghagis sila ng rescue pod para kay Ming-Fei at Nono at sinimulan nilang labanan ang Pokemon sa harap nila. Naglagay si Caesar ng blindfold at pinaandar ang kanyang kakayahan para tumutok sa dragon. Pinalihis ni Tang Mon ang lahat ng bala tulad ng ilang Chinese OP character, ngunit lahat ito ay ayon sa plano ni Caesar at kalaunan ay inilabas niya ang kanyang teknik upang ipakita si Zihang na umaatake kay Norton mula sa itaas gamit ang kanyang King Flames. Tumugon si Norton sa pamamagitan ng pagpapaputok ng isang katulad na pag-atake, at hinulaang ang pagsabog ay bumubulag sa kanilang lahat maliban kay Caesar na naka-blindfold at inutusan niya ang blonde na batang babae na ilunsad ang missile sa kanyang utos. Ang missile ay tumama sa tunay na katawan ni Norton at nagpapadala ng pagsasanib sa kailaliman ng karagatan na minarkahan ang kanilang tagumpay. Samantala, nakita ni Ming-Fei at Nono ang escape pod, at itinulak ni Nono si Ming-Fei papasok at nilock ang pinto. Nagtataka si Ming-Fei kung ano ang kanyang ginagawa, ngunit sa sandaling iyon, ang nalulunod na si Tang Mon ay tumagos sa kanyang dibdib gamit ang isa sa mga stinger nito at pinasama siya sa patay na donut gang. Sa pagtingin sa kanyang nag-iisang pagkakataon na mawala ang kanyang pagkabirhen sa kanyang harapan, nagsimulang mag-tantrum si Ming-Fei at medyo nabaliw. Dahil dito, nakapasok siya sa inner realm kung saan nakita niya si Mingze, na nag-aalok na tulungan siyang talunin ang Dragon King at iligtas ang kanyang potensyal na asawa. Naging interesado si Ming-Fei sa kanyang mga salita ngunit talagang galit siya sa kanyang sarili, dahil sa pagiging walang kwentang bahagi ng kabiguan na ito. Palagi niyang hinahayaan ang iba na iligtas siya at wala siyang magagawa para tulungan ang iba pabalik. Ngunit pagkatapos ay sa tulong mula kay Mingze, ginamit niya ang pinakamalakas na teknik sa kasaysayan para manalo, ang Talk no Jutsu. Ginagamit niya ang sikat na Talk no Jutsu sa kanyang sarili at nalulunasan ang kanyang depresyon, isang bagay na hindi pa nalulunasan ng sinuman sa inyo na nanunood. Sa pag-alis niyan, sinabi ni Mingze sa kanya na maaari siyang gumawa ng demonyong kasunduan sa kanya kung saan ibibigay niya ang 4 sa kanyang hiling, at hahayaan siyang iligtas si Nono at talunin ang Dragon King, kapalit ng karapatang pagmamay-ari sa kanyang buhay at katawan, kung siya ay kailanman inaangkin ng pakiramdam ng kalungkutan sa isang bahagi ng kanyang sariling buhay. Tinanggap ni Ming-Fei ang mga tuntunin at ginagamit ni Mingze ang kanyang kapangyarihan para bigyan siya ng maraming malakas na kakayahan, tulad ng paggamit ng lahat ng uri ng spirit language at ilang stat boost. Sinabi rin niya sa kanya ang tungkol sa librong hawak niya na nakuha niya kay Yu at sinabing ito talaga ang lalagyan ng 7 sandata na kilala bilang 7 deadly sins na kabalintunaang nilikha ni Norton mismo, na noon pa man para pumatay ng mga tao. Gamit ang lahat ng bagay, lumabas si Ming-Fei sa escape pod at iniligtas si Nono. Maaari na siyang huminga sa ilalim ng tubig, salamat sa kanyang mga bagong kakayahan, at pinagaling niya ang sugat ni Nono at sinisira ang spike na tumutusok sa kanyang tiyan. Inilagay niya siya sa escape pod at ipinadala ito pabalik, at pagkatapos ay hinarap si Norton na handang kainin siya tulad ng pagkaing isda. Gumagamit si Ming-Fei ng spirit block upang isil ang kanyang mga teknik, at pagkatapos ay pinakawalan ang 7 deadly sins upang labanan ang napakalaking Pokemon. Ang kanilang labanan ay nagpapatuloy ng medyo matagal habang sila ay nagpapalitan ng mga atake at welga at kalaunan ay kinikilala siya ni Norton bilang isang kapantay at nagpa siya na maglaro ito ng matalino at nagtago. Plano niyang atakihin siya mula sa mga anino at pabagsakin siya, ngunit ginamit ni Ming-Fei ang sight upang mahanap ang kanyang lokasyon at nagawang maka-counter-attack at humarap sa kanyang tunay na katawan. Nang tiningnan niya ang kanyang mukha, napagtanto niya na ito ay talagang ang kanyang kaibigan, si Tyler Tang, at siya ay nagiging malungkot. Hindi niya madala ang kanyang sarili na ihatid ang panghuling strike, ngunit hinayaan siyang hawakan siya ni Norton sa kanyang leeg. Sinabi ni Mingze na siya ay palaging malambot, at kinontrol ang kanyang katawan at sinaksak si Norton ng isa sa 7 deadly sins, na hinayaan siyang malunod hanggang sa kanyang pagkamatay. Bumalik sa ibabaw, iniligtas ni Caesar at ng iba pa si Nono at binigyan siya ng paunang lunas at pagpapagamot. Nahanap ng blonde-haired girl, si Zero, si Ming-Fei na lumulutang din sa ibabaw ng karagatan at bumaba upang iligtas siya at dinala rin siya sa tuktok ng airship. Samantala, nagpa siya si Norton na gamitin ang kanyang namamatay na hininga upang maglunsad ng isang pangwakas na pag-atake, ngunit binaril siya ni Mai gamit ang bala ng pagpatay ng dragon ayon sa kanyang papel sa misyong ito, at sa gayon, ang kabanata ni Norton ay nagtatapos. Matapos ang lahat ay sinabi at tapos na, tinawag ng principal si Ming-Fei, at nakipagpulong sa kanya pabalik sa kolehiyo. Ipinaliwanag niya kung sino si Tang, at inihayag kung paano nabuo ng Dragon Kings ang kakon na ito gamit ang kanilang DNA para bumuo ng mga bagong katawan na bubuhayin.
Si Tang ang revival body ni Norton, at nang makita niyang namatay ang kanyang kapatid sa kanyang harapan, nagsimulang bumalik sa kanya ang kanyang tunay na alaala at siya ay nabuhay muli bilang Norton. Nakikinig si Ming Fei sa lahat ng ito, ngunit nalulungkot pa rin sa kanyang nag-iisang online na kaibigan, at pagkatapos ay tumango lamang na nagpapahiwatig na naiintindihan niya. Sinabihan siya ng punong guro na huwag magdamdam tungkol sa pagpatay sa kanya, at nagligtas siya ng milyon-milyon kung hindi bilyon-bilyong buhay, at pagkatapos ay hiniling sa kanya na ilihim ang lahat ng ito dahil hindi nila alam kung paano talaga namatay si Norton. Sinabi niya na ang plano ni Caesar ay kamangha-mangha, ngunit hindi ito talaga sapat upang tapusin si Norton, at pagkatapos ay kahit papaano, si Nono at siya ay bumalik na buhay din. Sigurado siyang may tinatago rin siya sa kanila at inisip ni Ming Fei ang kontrata niya kay Mingze, at sinabing naiintindihan niya ito, at nagpapasalamat siya sa hindi na pagtatanong sa kanya. Pagkatapos nito, inabutan siya ng punong guro ng isang liham at sinabing natanggap nila ito mula sa isang hindi kilalang address at ito ay para sa kanya, at binuksan niya ito upang malaman na ito ay mula sa kanyang ina, at sinabi niya sa kanya kung paano siya nalulungkot dahil wala siya dyan para sa kanya at kung gaano siya ka-proud sa kanya, at nanais nilang bisitahin siya ng kanyang ama kapag nagtapos siya sa kolehiyo. Nagsimulang umiyak si Ming Fei at saka umalis. Sa paglaon, bumalik si Ming Fei sa kolehiyo at nakipag-usap kay Finger at nagsimulang magreklamo tungkol sa pag-post niya ng mga sassy na balita at mga artikulo tungkol sa kanya sa site ng kolehiyo. Sa sandaling iyon, narinig nila ang isang katok sa pinto at binuksan ito at nahanap si Caesar na nakasuot ng damit na pangluto, na humihingi ng ilang asukal. Binigyan siya ni Finger at ipinahayag na lumipat sina Caesar at Sahang sa mga dorm kasama si Nono at ang vice-presidente ng Lion Art Society. Dumating si Nono at binigyan si Ming Fei ng tsokolate at sinabi sa kanya na marami pa sila sa kwarto. Agad na lumabas si Finger at sinimulang yakapin ang lahat ng tsokolate tulad ng kanyang malungkot na buhay, at tinanong ni Nano si Ming Fei kung sasama siya sa kanila sa hapunan. Sinabi ni Ming Fei na mayroon siyang ibang plano at pagkatapos ay naglakad pabalik sa loob. At sa sandaling iyon, nakatanggap siya ng mail mula sa isang tao. Binuksan niya ang package at nakita ang isang smartphone sa loob at iniisip kung mayroon siyang isang uri ng deja vu. Binuksan niya ito at may nakitang mensahe dito. Tinignan niya ito at nalaman na ipinadala ito sa kanya mula kay Mingze, at kinumpirma niya ang kasunduan at kontrata na ginawa nila at kinuha ang kanyang presyo ng 1/4 ng kanyang buhay para sa mga power-up na ipinagkaloob niya sa kanya sa huling pakikipaglaban kay Norton at para iligtas si Nono. Bukod pa riyan, sinasabi niya sa kanya na panatilihing ligtas ang telepono dahil lilipad siya sa kanya kung sakaling magpadala siya sa kanya ng mensahe para sa tulong. Sinabi ni Ming Fei na kailangan lang niyang huwag gamitin ang mga kagustuhan at pagkatapos ay makakasama niya ang kanyang mga kaibigan sa buong buhay niya, at nagpas siyang mamuhay ng lubos sa kanyang buhay kolehiyo. Samantala, sa opisina ng punong guro, nakita natin na mayroon siyang larawan ni Ming Fei at Mingze, at tila alam niya kung sino talaga sila. Salamat sa panunood. Kung nagustuhan mo ito at gusto mong makakita ng higit pa, mangyaring tiyaking mag-drop ng like at mag-subscribe sa channel na naka-on ang mga notification, para hindi ka makaligtaan ng isang video sa hinaharap, at hanggang sa susunod na pagkakataon guys, mag-ingat.